Welcome to Sir Win's Accounting Lectures. Today, magkakaroon tayo ng pen and paper video problem solving patungkol sa worksheet. Actually, nasa description ng video lecture na ito yung mismong problem under discussion. Kung gusto mong sagutan ng solo at balikan ang lecture na ito kapag tapos ka na, mas mabuti. Kasi, ang accounting ay natututunan not by mere listening, but actually by you doing the problem solving. Pero kung may sagot ka na nga, simulan na natin. So actually po, itong problem na to ay kadugsong nung naunang problem dun sa topic na adjusting entries, yung kay Dr. Kwak-Kwak. Na sa ngayon ay gagawa natin ng kanyang worksheet. Okay? So, by the way, natapos na po yung kanyang adjusting entries na basically inilipat natin dito sa worksheet. So, yan din po yun, transfer lang natin para mamaya, pag doon tayo sa mismong topic natin, mas madali, okay, ang paggagawa ng worksheet, hindi tayo palipat-lipat. And normally, kung naalala nyo doon sa discussion natin sa parts of the worksheet, itong column 11 to 14 ay wala naman talagang parang pinakang gamit. But rather, doon nga lang talaga siya doon sa mga adjusting entries, okay, na pinaglilipatan. Okay, parang kumbaga, hindi ka na layo ng layo, kundi magkakasama na lang sa iisang papel. Okay, o simulan na nga po natin. So yan. So ang gagamitin talaga natin dito is itong information pertaining to the account balances of Dr. Kwak-Kwak. Pero bago natin simulan yung worksheet mismo, heading muna. Okay, paano nga po gumawa ng heading ng worksheet? Ang sagot, ilalagay mo sa taas yung pangalan ng company. Okay, in this particular problem, and this is Dr. Kwak-Kwak. Ayan. So, Dr. pangalan niya Kwak. Ang apelyido niya ay Kwak. Di ba? Okay, dugsukan natin, lagyan natin ng clinic. Okay? Sa pagitna, ilalagay natin kung anong klase yung report na ginagawa natin. So, that is worksheet. Okay? At pagkatapos, pwede natin ilagay yung mismong date or year kung saan ginagawa ito. In this particular problem, that is December, okay, 31, 2019. Okay? So, tumuloy pa tayo. Dito tayo sa paglalagay ng kanyang mga particulars or account titles. Okay? So, account titles. And then after, debits and credits. So, debit, credit. Okay? And this will be our trial balance. Then after, debit, credit. This will be our adjusting entries. The next, meron pa ulit tayo dito, debits and credits. This would be our, okay, adjusted, okay, trial balance. And the next, we have debit and credit, okay. This will be our comprehensive income statement. And the last part, debits and credits, would be our statement of financial position. Okay? So isusulat natin lahat ng account title dito. By the way, ito po talaga ay parang gagawin natin ng live ang worksheet, okay, para makita ninyo kung paano talaga siya totoong pinaprocess. So una, isulat natin yung kanyang mga account titles. Na basically, obserbahan mo rin yung problem, baka mamaya binalibaliktad. Okay, ang paglalagay po ng mga account titles ay may pagkakasunod-sunod. Uunahin natin ang assets, okay? Current muna, then non-current, then after that, liabilities, equity, income, and expenses. Which I believe in this particular problem, okay, tama naman yung arrangement. Therefore, magre-rewrite lang talaga tayo ngayon. Okay, so cash. Then after accounts receivable. Then we have here allowance for bad debts. Okay, then medical supplies. Then medical equipment. Okay. Then, accumulated depreciation, medical equipment, then, office furniture,
Then, accumulated depreciation, office furniture, and then, loans payable, and then, accounts payable. Ayan, so napapansin natin, nauna dun sa presentation ng problem, yung loans payable, bago yung accounts payable. Baka kung may napapatanong, ay hindi ba sir ito ay dapat mauna yung accounts payable, okay? Dahil walang binigay na information, basta sunod-sunod lang, okay? Susundin natin, okay? I-assume natin na that is current liability ang loans payable na yan in this particular problem, okay? Sa tingin ko, kasi nga, ganito yung pagkaka-arrange, okay? So, ngayon lang din natin napansin yun. So, pero tuloy na rin natin yung mismong problem na to. Kasi nandyan na tayo. Basta isipin nyo na lang again and again. Nauna siya kasi ang assumption dyan current. Wala namang sinabi na dapat palaging una yung accounts payable. So next we have the QAC capital. QAC capital. Then QAC. Okay. Withdrawals. Then medical fees revenue. Then salaries expense. So rent expense. We have taxes and licenses. Utilities expense. And then interest expense. So ang punto ng ginawa natin, nagre-write lang tayo ng mga given. Okay? And then afterwards, gagawa tayo ng trial balance. Na normally pa nga yung ibang problem, ang ibinibigay mismo ay trial balance lang. Okay? Trial balance na mismo. So therefore, diretsong talagang totally copy and paste ang unang step ng worksheet dun sa trial balance. Pero dito sa problem na to, kaya po ito ang pinili natin, medyo hindi niya binanggit kung debit or credit, ikaw pa ang mag-iisip. Okay? Which I believe ang igagamitin natin is yung yung rule. Rule of kumbaga yung normal balance. Kapag ka asset and expense, debit. Kapag ka liabilities, equity and income ay credit. So gawin na po natin. Cash 356,500. So I believe that is a debit balance. Yun yung kanyang normal balance na tinatawag. Accounts receivable ganun din. Kasi parehas naman siyang asset 205,000. Okay, next allowance for bad debts, that is a contra asset, therefore ang lagay po niyan ay sa credit. Okay, we have medical supplies, that is an asset, so therefore debit. Okay, and then medical equipment 155,000. Okay, that is also debit. Okay, next accumulated depreciation, contra asset, so 15,500. Office furniture, okay, debit yan, asset yan, 96,000. Next accumulated depreciation, okay, 2,000. Next, loans payable, 200,000. So, therefore, dito po yan. Then, accounts payable, 18,000. So, ilagay natin siya dito. Credit po ang mga balances ng liabilities. QAC capital is an equity, pero still, credit pa rin ang kanyang balance. Withdrawal, by the way, is a decrease in capital. So, therefore, debit ang normal balance niyan, 42,000. Medical fees revenue is an income. So, therefore, credit ang normal balance yan, 729,000. Then salaries expense, okay, debit po yan. Susulat natin dito sa debit side, expense, okay. Next, we have rent expense, 110,000. Okay, susulat din natin sa debit side kasi pare-parehas naman silang expense. Ganon din yung taxes and licenses na 9,000. Then utilities expense, 75,700. Okay, interest expense, 20,000. Okay, so pag na-i-rewrite na natin to, itong mga given sa ledger, nakagawa na tayo ng trial balance, therefore tapos na po yan. Okay, ang kailangan natin gawin ay tingnan kung tama ang gawa natin kasi ating babalansihin. So we have to get the total. Pag hindi tayo balance dyan, patay tayo dyan. Okay, ulitin po natin yung video lecture. Okay, so subukan na po natin. 356,500 plus 205,000 plus 11,500 plus 155,000 plus 96,000 plus 42,000 plus 72,000 plus 110,000 plus 9,000
plus 75,700 plus 20,000. So how much is that? Okay, 1,152,700. Okay, mamaya natin i-double rule kasi susubukan po natin tingnan. Okay, kung ganun din yung sa credit side. 7,550 plus 15,500 plus 2,000 plus 200,000 plus 18,000 plus 180,650 plus 729,000. So sana tama. Okay, parehas tayo sa 1,152,700. Huwag kakalimutan ng double rule kasi sa tagal ng paghihirap mo, pag wala yun, mamalian natin. And by the way, okay, yung sulat mo, kilala mo naman ang sarili mo, dapat naiintindihan mo, okay? So wag ka lang pakakatiwala minsan sa sarili mo, Ang ibig sabihin, gandahan po natin yung sulat. Yung tipong paglipas ng panahon, pag binalikan mo, magigets mo pa din. Kasi minsan nagkakamali ay sa sulat. Alam yung konsepto pero pangit, okay? So gandahan ang sulat ng kauntian. Okay, next, adjusting entries. Ano nga ulit ang ibig sabihin ng worksheet? Okay, ito po yung isang tool sa accounting na nagko-connect ng mga naunang step papunta dun sa kasunod. So therefore, i-connect natin yung trial balance at adjusting entries papunta sa adjusted trial balance. So same goes through. Ang gagawin lang natin dito sa mga adjusting entries, okay, ito po yung mga adjusting entries natin na basically given dun sa naunang problem, which is ito po yung mga yon. Okay? Ay ililipat lang din naman natin dito sa column ng adjusting entries sa worksheets. Okay? Hindi natin kailangan ng calculator sa ngayon. So magsimula na tayong maglipat. Okay? Ang una, okay? We have here rent expense. So paano po ang maglipat sa ng adjusting entries, okay? Kung sakaling siya'y naka-debit, therefore debit. Kung sakaling siya'y credit, malamang ay credit. No? Parang ang nagpo-post lang. Ngayon, may mga pagkakataon na hindi mo makikita sa account title yung account title na ginamit sa adjusting entries. Therefore, kung wala dito, susulat mo dun sa ilalim. Okay? Actually, hindi mo naman ito kinakailangan gawing sobrang tamang-tama yung format. I mean, hindi mo kailangang isipin na meron, tapos isisingit mo. Okay? Kasi nga, itong worksheet is for accountant's convenience. Okay? Naisip nila na mas maganda yung style. Kung sakaling wala pa yung account title, hindi mo na kailangan i-classify kung siya liability, income, kumbaga isisingit ang ibig kong sabihin. But rather, ilagay mo lang lahat sa ilalim. Lahat ng hindi mo makikita. At paggawa mo ng financial statements, okay, yung kasunod na accounting cycles na step, okay? Doon pa lang pinakang dapat pulido. Okay? So gawin na lang po natin. So we have here the first adjusting entry, the rent expense. Okay? So meron bang rent expense dito? I believe yes. Dahil yun ay naka-debit, therefore ilalagay natin dito sa debit ng adjusting entries amounting to 10,000. And then afterwards, ang mapapansin natin dito, ang kasunod ay accrued rent expense. Okay? Meron ba na accrued rent expense dito sa chart of account? Sa tingin ko ay wala. So kung sakaling wala, again and again, itong account title na to, na bago, kailangan mo siyang isulat dito sa pinakang ilalim. So isulat po natin sa ilalim. Okay, lakdawan natin ng isa para mas maliwanag. So we have here, accrued rent expense. Okay? At ang sabi dito, siya ay naka-credit, kaya therefore ilalagay din natin sa credit. Ayan. So next, depreciation expense, medical equipment. Meron ka bang makikitang depreciation expense dito? Wala. So therefore, ilagay pa din natin dito sa ilalim. Okay? So therefore, ilagay natin dito depreciation expense. Okay, medical equipment. Okay, by the way, may mga number nga pala yung ating adjusting entries para makita na ito po yung number 1 at number 1 ito. Nilalagyan nga pala yan ng ganyan. Minsan letter pa nga ang ginagamit to identify na sila yung magka-partner. Okay, parang pananda lamang. Okay, so going back, depreciation expense naka-debit, ang amount po niyan ay 15,500. So therefore, i-debit natin siya. Number 2 po yan. Okay, 15,500. And then ang kanyang kapartner ay accumulated depreciation. No? Ito ang kapartner niya. Accumulated depreciation, 15,500. Ang tanong, meron po ba dito? Meron. Ito, accumulated depreciation. Ang lagay ay sa credit, so 15,500. Okay, that would be number 2. Okay, we move on. Number 3. Okay, depreciation expense. Okay, office furniture. Meron ba? Sa tingin ko ay wala. So therefore, isusulat ulit natin yan. Depreciation expense. Ayan, office furnitures. Naka-debit yan. So therefore, ilagay po natin sa adjusting entries sa debit side. Number 3 ay 9,000.
200. At anong kapartner niyan? Accumulated depreciation. Accumulated depreciation, office furniture, 9,200, which I believe meron. Accumulated depreciation, office furniture. Number 3, okay, naka-credit naman, 9,200. So parang pinapanatili pa din natin na dapat balance lahat ng nangyayari dito. Okay, number 4. Okay, sabi dito, medical fees revenue, 12,500. Meron po ba? Meron. Okay, so therefore, lalagyan natin doon. Number 4, pero naka-debit this time. Naka-debit. Okay, so 12,500. Ayan. So next, anong ka-partner? Unearned. Okay, unearned medical fees revenues. Meron ba? Wala. So therefore, isusulat natin sa ilalim. Okay, so unearned medical fees revenues. Huwag niyo pong iisipin na sa lahat ng pagkakataon, isang meron, isang wala. Minsan parehas wala, minsan parehas meron. Okay, basta ang punto, ilipat mo lang. So number 4 po yan. Ang amount ay 12,500. Okay, so 12,500 sa number 4. Next, number 5, supplies expense. Meron ba tayong makikita ng supplies expense? Sa tingin ko po ay wala ulit. So therefore, isulat lang natin. Okay, supplies expense. Ayan. So, ang kanyang sabi dito, naka-debit siya. Therefore, yung nating number 5, i-debit din natin 8,750. And then, ang kanyang kapartner, medical supplies. Okay? Medical supplies po ba ay meron? Meron naman. So, therefore, i-credit natin yung medical supplies. Okay? Number 5. Ito. 8,750. And then after, number 6 na tayo. Number 6 po tayo, taxes and licenses. Meron ba? Meron. Ito, taxes and licenses. Naka-debit? Yes. Therefore, i-debit din natin yung number 6, 2,500. Okay? And then afterwards, may naka-credit dito, accrued taxes and licenses. So, i-credit din natin yung account title na yun. Accrued taxes and licenses. Amounting also to 2,500. Okay, so number 6, 2,500. Basta dapat balance ka lang dito. Next, number 7, we have here utilities expense amounting to 3,500. Meron ba? Meron naman. So therefore, ilagay po natin sa number 7, naka-debit 3,500. Okay? Next, accrued utilities expense. Meron ba? 3,500. Wala. So therefore, ilagay ulit natin dito sa pinakang ilalim. So, accrued. Okay. Utilities expense. Utilities expense. Okay. That is credit, 3,500. A number 7. Okay, 3,500. Okay. Last, number 8. Okay, number 8, we have bad debts expense. Meron ba? Sa tingin ko yung wala. So, therefore, isulat ulit natin dito, bad debts expense. Okay? Number 8, debit siya, 2,700. And then, ang kanyang credit allowance for bad debts, 2,700. Ang tanong, meron po ba nito? Okay, meron ba nito sa problem? Meron. Nandito, allowance for bad debts. Okay? So, therefore, i-credit ulit natin yung 2,700. Number 8, 2,000. Yan, 700. Kung sakaling tapos na ang pagtatransfer ng lahat ng ng adjusting entries, ang kasunod natin gagawin ay ito-total natin 'yon. Okay? Ang ibig kong sabihin, ito-total ang lahat ng nasa debits at saka lahat ng nasa sa credits. Okay, gawin na po natin. Magpa-plus ulit tayo. Okay? So debit muna at sana tama ulit tayo. So 12,500 plus 10,000 plus 2,500 plus 3,500 plus 15,500 plus 9,200 plus 8,750 plus 2,700. So, kita ba lahat sa camera natin? O, kita naman lahat. Okay. So, 64,000. Okay. 650. Okay. Sana ganun din dun sa kabila para tapos na. So, ulitin natin. Yung credit side naman, mag-a-add po tayo. Okay. So, 2,700 plus 8,750 plus 15,500 plus 9,200 plus 10,000 plus 12,500 plus 2,500 plus 3,500. So we will get 64,000, okay? 650, which I believe parehas, kaya therefore we put double rule. So pwede po ulit natin lagyan ng
ng total po yan. Okay? So next, we move on to the next step of the worksheet, which is yung preparation of adjusted trial balance. By the way, ano ba itong adjusted trial balance na ito? Siya yung parang pagsasama, okay, nung trial balance nga mismo at saka nung adjusting entries. In a sense na pinapagsama mo siya. Okay, yun na nga. Kaya nga, parang yung pinakang adjusted, yung pinakang tama na consider na lahat na trial balance. Ang punto pa, paano siya ginagawa? Okay? Dahil nga siya pinapagsama, para mo siyang hinihila horizontally. O, kilala nyo si Hillary. O, di ba? Hihilahin natin papunta dito. Okay? And this is the rule. Okay? Kung sakaling walang tatamaan, therefore, yun na din ang ilalagay mo. At kung ano yung dating niyang side, dun din ang lagay mo. Ang ibig kong sabihin, tingnan po natin itong cash. Nung ating hinihila, okay, papunta dito sa adjusted trial balance, wala namang tinamaang kahit ano. So therefore, we have to rewrite whatever is that amount on that as sign. Kung debit, debit. Kung credit, credit. So nasa debit siya, 356,500. Okay? Ang accounts receivable ay ganun din. So that is 205,000. Wala kasing tinamaan. May pagkakataon po na ganun naman talaga. Now, punta tayo dito sa allowance for bad debts. Nung hinihila mo siya papunta sa adjusted trial balance, merong tinamaan yung 2,700. So this is the rule. Same sign, add. Different sign, deduct. So again, credit at credit, ipa-plus mo. Debit at debit, pagpa-plusin mo din kasi nga parehas. Pero kung sakaling yung isa'y debit, yung isa'y credit, anong gagawin natin? We have to deduct. Okay? Now, paano po yung paglalagay ng sign? Pag parehas credit, malamang credit pa rin ang punta. Kung parehas debit, malamang debit pa rin ang punta. Pero kung sakaling debit at credit at pinag-minus mo, saan ang punta? Ang sagot, kung sino yung mas mataas. Halimbawa, ang debit ay 1,000, ang credit ay 300. So what can we say? Mas mataas ang debit, therefore, debit ang punta, pero pag maminusin mo sila, amounting to 700. Or the other way around. Kung sakaling mas mataas naman ang credit kaysa sa debit, therefore, pag pinag-minus mo, ang punta naman ay credit. Okay, mamaya, siguro mas ma-appreciate nyo sinasabi natin as we try to solve the problem. Okay? So again, allowance for doubtful accounts, meron po siyang credit, 7,550. Okay? Nag-credit na naman, amounting to 2,700. So therefore, you have to add. So pagplasin natin, ang sagot dyan ay 10,250. Okay, next. So yan na, medical supplies. Naka-debit, 11,500. Ngayon, naka-credit, 8,750. So anong gagawin natin? I-deduct po natin. Bakit natin kailangang i-deduct? Kasi nga, magkaiba sila ng sign. So how much is that? 2,750. Ang tanong, saan ang punta? Ang sagot, sino bang mas malaki? Diba? Debit. Therefore, debit ang punta niyan. 2,750. Okay? Kahit mukhang simple lang, maraming nalilito dyan sa dami ng numbers kasi minsan nalilito na sa subulat, nalilito na sa paghihila. Dapat hindi. Okay? And by the way, malalaman mo naman dito kung mali ka mamaya kasi hindi ka magbabalanse. Okay? Kaya maganda dito sa accounting, may paraan para malaman kung kailan ka tama. Pero maganda rin, alam mo rin kung kailan ka mali. So, alam mo kung kailan ka hindi matatahimik. Okay, so medical equipment, walang kasama. So, siya alone, ilagay natin dito sa debit, 155,000. Okay, accumulated depreciation, dalawang credit. So, anong gagawin natin? So, simple lang. Pagpaplasin natin yung dalawang 15,000. Ayan na po, 15,500. Okay. So that is totaling 31,000. Susulat natin dito, 31,000 sa credit side. Ang isa pang pinagkakamalian by the way dito, credit na iisulat sa debit. So later on, kahit anong gawin mong pagpa-plus, okay, mali ka kasi mali ang lipat mo. Office furniture, naka-debit, therefore, ilalagay pa rin natin yan sa debit. Okay, next, accumulated depreciation. Ayan. So dating 2,000 yung office furniture, nag-credit ng 9,200. So add po yan kasi parehas silang credit. So dito rin ang punta. 11,200. Okay, loans payable, walang kasama na sa credit. Ilipat lang po natin dito. Okay? Yung iba na sobra pa nalipat doon, di ba? Okay, accounts payable, solo, ilipat na din natin sa credit side. Okay, Kuwak Capital, 180,650. Okay, we have withdrawal, solo din po yun. So, sa debit, 42,000. Medical fees revenue, isang naka-credit, 729,000.
may naka-debit. So, anong gagawin natin? Magkaiba ng sign, ima-minus po natin. So, amounting to 716,500. Ang tanong, saan ang punta? Ang sagot kung saan ang mas malaki. Okay, malamang saan yun sa credit. 716, okay? 500. Okay, we move on. Salaries, expense, meron po bang kasama? Wala. So, therefore, imumove lang din natin sa debit side yan. So, 72,000. By the way, yung iba nagkakamali rin, minsan nataas, di ba? Nakapalipat dun sa hindi naman kanyang pangalan. Next, rent expense, 110,000. Okay, naka-debit po yun. Ano gagawin? Ipa-plus kasi naka-debit ulit. 10,000. So, therefore, 120,000 sa debit side. Okay? So, let's move on. Taxes and licenses, ganun din. Naka-debit 9,000 plus 25 kasi additional debit, 11,500. Okay? Next, utilities expense. Utilities expense, 75,700 plus 3,500. So, again, okay, debit yan parehas. So, naka-plus, 79,000. Ayan, 200. Next, interest expense, solo. So, siya alone. Ilagay natin siya sa debit. Okay? Next, total. Ililipat mo ba? Hindi. Hindi naman siya account. Siya total. Tapos na nga siya. May double rule. So, wala ka nang gagawin dyan. So, tapos na yung mga given sa trial balance. Pero dun sa ilalim, meron pong nadagdag. So, anong gagawin dun? Okay? Huwag ka rin mahihiya. Hihilahin mo lang din sila papunta dito sa side na to. Same rule. Kung debit, kung credit. Malamang wala kang pagpaplasin dyan kasi nga wala sila nung simula. Okay? So, parang ililipat mo lang siya basta. Okay? So, credit po itong accrued rent expense, so therefore ilipat natin sa credit side. Okay, depreciation expense nasa debit, so ilipat natin sa debit. Depreciation expense, dalawa sila. Isa sa medical equipment, isa sa furniture. So unearned. So dito tayo sa credit. Okay, then supplies expense, debit. Okay, accrued taxes, credit. Accrued utilities, credit. Huwag magkakamali ng sulat. Bad debt expense, debit. So therefore, yan na po yun. And then after mailipat lahat, this is the moment of truth. Anong gagawin natin? We have to add at dapat balance siya. Pag hindi siya nag-balance, mali ka malamang. Okay? We have to do it. Okay? So, kung sakaling magkamali po ako ng type, hindi ako maalam mag-backspace dito sa sa calculator na to, hindi to akin. Okay? Napulot lang po natin yan. So, gawin na po natin. So, 356,500. Ayan. Plus 205,000. Plus 2,750 plus 155,000 plus 96,000, okay, plus 42,000 plus 72,000 plus 120,000 plus 11,500 plus 79,200 plus 20,000, oops, tama, 20,000 nga, plus 15,500 plus 9,200 plus 8,750 plus 2,700. Okay, so sana tama tayo mamaya. 1,196,100. Live po natin tong ginagawa. Next, credit naman tayo. So 10,250 plus 31,000 plus 11,200 plus 200,000. Kaya po ba natin binabagalan ng kaunti? Baka tayo magkamali. Okay, so plus 18,000 plus 180,650 plus 716,500 plus 10,000. Kita ba? Okay, kita naman pala. Plus 10,000 plus 12,500 plus 25, okay, plus 35. O, sana tama. So, how much is that? Okay? So, balance. So, hindi pa tayo nagkakamali. 101,96,100. So, yan. So, double rule kasi tapos na tayo. Ayan. So, na-connecta na po natin yung trial balance at yung adjusting entries. Kaya nga nakagawa tayo ng tinatawag na adjusted trial balance. Okay, the next step, okay, ililipat ulit natin itong mga to papunta dito sa dalawang nahuhuling column. Yung column for comprehensive income statement at saka yung statement of financial position. This is the rule. Okay? Even though hindi pa natin pinag-uusapan yung mga financial statements. Ano? Okay, pero sa ngayon, tandaan nyo na lang muna na lahat ng nakikita sa comprehensive income statement ay yung revenues and expenses. So therefore, tatanungin mong isa-isa itong mga account title na to. Ano bang element mo? Pag income ka or expense ka, dito ang punta.
Okay, pero kung sakaling ikaw ay asset, liabilities, or equity, dito ka sa kabila, statement of financial position. Ang ibig kong sabihin, yung mga naunang step, okay, ay pinagsama-sama mo sa adjusted trial balance. At pagtapos na to, wala ka nang pakialam dito, wala na siyang silbi. Kasi kumbaga, improve version siya ng trial balance, yung adjusted, yung pinakantama. Nagagamitin mo nga itong trial balance na to, okay? Para sa kasunod na step, yung financial report. Therefore, itong mga to ang nililipat doon. So again and again, hindi mo na to papansinin, kaya ka nga gumawa dito at pupunta ka dito. Okay? Ngayon, magdidesisyon ka lang kung saan siya dun sa dalawa. Okay? Ngayon, kung sakaling napagdesisyonan mo na tama dito siya sa statement of financial position, okay? Kung ano yung dati niyang sign, ibig kong sabihin, kung siya'y debit dati, paglipat mo, dapat debit pa din. Huwag mong babalik ta rin. Huwag kang magkakamali ng lipat. Na normally, pinagkakamalian din yun ng mga estudyante. Okay? Nasa debit nga, pinipilit ilagay sa credit or napapalipat. Kumbaga malituhin. Ayan. So, simulan na po natin. Baka mamaya ako'y ganun din. Okay? So, cash. Nasa debit, di ba? Anong klaseng element ito? Ang sagot siya po ay asset. O, therefore, saan ang punta? Income statement of financial position. Financial position. Nasa debit? Nasa debit. So, therefore, ililipat lang po natin dito. So, 356,500. Actually, hindi ka dito nagsosolve, naglilipat ka lang. Okay? Accounts receivable, that is also an asset. Therefore, dito ang punta niyan. Okay, debit, 205,000. Next, allowance for bad debts, ano yan? Asset pa rin yan kahit na nga kontra. Therefore, 10,250 but this time nasa credit side. So, 10,250. By the way, ang isa pang pinagkakamalian ng iba, dito sila natingin sa lumang trial balance. Hindi po, ito na nga mismo. So, therefore, again and again, bali wala na nga yan. Next, medical supplies, nasa debit po siya. So, asset din yan. So, 2,750. Next, medical equipment. Asset pa rin yan. So, therefore, dito ang punta niyan, 155,000. Okay? Next, accumulated depreciation. Asset pa rin yan. Contra asset nga lang. Kaya nasa credit. So, therefore, ilagay natin yan dito. Office furniture. Asset pa rin yan. So, 96,000. So, ilagay natin sa debit. 96,000. Yung iba nakakalimot. Halimbawa, hindi niya napansin ito. Diretso ka agad doon. Hindi ka pa rin magbabalansi mamaya. Accumulated depreciation. Okay? Office furniture. Credit. Okay, contra asset po yan. So therefore, pwede pa rin niyang ilipat dito. Loans payable, that is a liability. O kahit liabilities na po tayo, financial position pa rin tayo, credit side. Accounts payable, credit pa rin yan. So liability pa rin yan, naka-credit sa financial position ng punta. Quack capital. Quack capital is an equity. Equity sa statement of financial position pa rin. Nasa credit, so ililipat lang natin. So 180, 650. Okay? Quack withdrawal. Equity pa rin yan. Naka-debit nga lang. Withdrawal eh. So therefore, dito pa rin ang punta niyan. So 42,000 sa debit side. Okay, next, let's move on. Medical fees revenue, ano na po siya? Revenue na siya. So therefore, ang punta niya sa comprehensive income statement na. Naka-credit, therefore, credit din ang sulat niyan. 716, okay, 500. Next, salaries expense, that is an expense. Okay, so sa comprehensive income statement ang punta, pero naka-debit, kaya ilalagay pa rin natin sa debit. Ganon din yung rent expense, nasa debit po siya. Expense, comprehensive income statement. Taxes and licenses, nasa debit, expense pa rin yan. So, comprehensive income statement pa din. Utilities expense, okay? Debit, expense yan. So, dito ang punta, comprehensive income statement. 79,200. Okay? Interest expense, expense yan. So, comprehensive income statement. So therefore, dito pa rin ang punta niyan. Okay? So tapos na lahat ng mga account title na meron sa adjusted trial balance, yung nauna, I mean doon sa original na trial balance. Ang ibig kong sabihin, kaya natin yan binabanggit, kung mapapansin niyo kung paano yung paglilipat. Okay? Kapag ka doon sa part na puro galing pa lang ay sa trial balance. Yung paglilipat, okay, lahat ng nauna ay pumunta dun sa statement of financial position. And then itong nasa pinakang ibaba, okay, yung pagdating sa side na to, okay, ay lahat naman ay sa income statement. O bakit po ganon? Kasi kung naaalala nyo nga, meron ng proper arrangement, okay, yung trial balance, na nauna yung asset, liabilities, and equity. Kaya malamang lahat ng unang ililipat mo ay ang punta sa statement of financial position. And then yung mga nahuli, which is yung income and expenses, malamang ang punta ay dito sa comprehensive income statement.
statement naman. Ngayon, hindi lamang yung sa nasa trial balance ang inililipat natin, but also, yun pang mga napadagdag. Okay, you can remember this, di ba? Yung mga isiningit natin. So sa pagkakataong ito, hindi na siya naka-arrange kung siya'y asset, liabilities, equity, income, or expenses. But rather, inilagay natin tong mga account title na to, depende kung kailan sila lumabas dun sa adjusting entries. So anong ibig sabihin? Sa pagkakataong ito, talagang mag-iisip ka na wala na po siyang parang pattern na nauuna ang punta dito sa statement of financial position bago dun sa comprehensive income statement. Okay? So gawin na lang natin. So halimbawa ito, accrued rent expense, ano siya? Liabilities siya. So therefore, saan ang punta? So therefore, dito sa statement of financial position, naka-credit, therefore, i-credit pa din natin itong 10,000. Depreciation expense, medical equipment. So ano siya? Expense siya. So ang punta niya sa comprehensive income statement. So debit, therefore, 15,500. Nakikita po ba natin yung ating binabanggit? Nagpunta sa financial position din sa income statement, di ba? So wala na siyang pattern kasi nga lahat ay nakasingit na. Okay, ang common error din dito, syempre kung nagkamali ng punta, o di ba? O kaya na, basta yun, pwedeng halimbawa na ilagay mo dito, automatic magkakamali ka, hindi ka talaga magbabalanse. Okay, next. Depreciation expense, office furniture, that is an expense, naka-debit, so therefore, sa debit din alagay niya sa comprehensive income statement dahil nga siya expense. Okay, so tuloy tayo. Okay, we have unearned medical fees revenue, that is a liability. Okay, nasa credit, so therefore ililagay natin ay sa credit, 12,500. Next, so, supplies expense, that is an expense. Naka-debit po yan, so ang sulat pa din natin dyan ay sa expense pa rin, debit. I mean sa comprehensive income statement. Okay, so tumuloy tayo, accrued taxes and licenses, that is a liability. Okay, so ang punta niyan ay dito. Sa financial position, naka-credit, therefore, credit pa rin. Okay, so next, accrued utilities expense is also a liability. Okay, so therefore, saan ang punta niyan? Sa financial position pa rin. So naka-credit, ayan, kasi liability nga. And lastly, budget expense is an expense. So anong punta? Comprehensive income statement. So naka-debit, therefore, naka-debit. So again, anong ginawa natin? Naglipat lang tayo ng mga account coming from adjusted trial balance going to the financial statements column. So kayong dalawa. And then afterwards, anong gagawin natin kasunod? Ayan. Dahil nakapaglipat na tayo, total na natin yung mga yan. Yung apat na yan. Okay? Gawin na po natin. Okay? Ayan. So sana hindi ulit tayo magkamali ng pindot. Yan, simulan natin sa debit side ng comprehensive income statement. Magkano kaya yung lalabas? Ayan. So, 72,000 plus 120,000, okay? Plus 11, oops, hindi pala kita yung calculator, lipat natin. Ayan, plus, nasan ako? Plus 11,500, okay? Plus 79,200, plus 20,000, plus 15,500 plus 9,200 plus 8,750 plus 2,700. And then we have to write the answer. Okay, sa pinakang ibaba. 300, okay? 38,850. At sa kabila naman, kayang-kaya ko ito ng walang calculator kasi siya solo. So alone yan. So ibabaan natin. 716, okay? 500 na sa credit side. Anong napapansin po natin? Balance ba siya or hindi? Hindi siya balance. Yan po ba ay natural na hindi balance? Okay, natural yan. Mamaya pa natin malalaman kung tama or mali ang sagot natin pagka nando na tayo sa pagtototal ng statement of financial position. Okay? So, gawin naman po natin yung kabila. Okay, so debit. So, 356,500 plus 205,000 plus 2,750 plus 155,000 plus 96,000 plus 42,000, okay, plus wala na, ay patay tayo dyan, plus 0 kasi hindi ako maalam mag backspace. Ayan, so 857,250, 857,250. Okay, doon naman tayo sa credit side. 10,250 plus 31,000 plus 11,200, okay, plus 200,000 plus 18,000 plus 180,650 plus 10,000 plus 12,500 plus 2,500
plus 3,500. So, how much is the total? 479,000. Okay. 600. So, balanse po ba silang apat? And the answer is no. Okay lang ba yan sa ngayon? Yes, okay lang po yan sa ngayon. Anong kasunod natin gagawin? Okay? Kukunin natin yung difference ng dalawa. Ang ibig ko sabihin, okay, yung credit side, in this particular case, ay mas malaki. Doon tayo sa comprehensive income statement. Dito, comprehensive income statement. Mas malaki yung kanyang credit side, that is 716,500. O hindi, yan. So tapos, ikukumpara natin siya dun sa debit side, yung 338,850. So therefore, ima-minus po natin 338,850. Ayan. So how much is that? Okay, the answer would be, okay, 377,650. Yung difference na yun ay ilalagay mo dun sa side na mas mababa. Okay? Susulat po natin, 377,650. Hindi pa rin po tapos. Okay? Basta ang punto, kinukumpara lang natin yung debit and credit. Kung naalala niyo yung topic na na footing and balancing, parang ginagawa natin yung balancing. Para sila magparehas later on. Okay? Then doon sa kabila naman, ganun din yung statement of financial position, ganun din ang gagawin mo doon sa pinakang total. Okay? Parang kukunin mo yung difference. Okay? This time, 857,250 minus 479,600. Okay, the difference would be how much? 377,650. Na ilalagay mo rin kung saan mas mababa. Sa case na to, mas mababa ay sa credit. So therefore, doon natin isulat yung 377,650. Okay? Yan. At pagkatapos nun, atin siyang ito-total para siya magbalance. At tatawagin natin silang grand total. Okay? Pero bago pala natin gawin yun, we try to observe. Okay, ano napansin po natin? Yung 377,650 na lumabas dun sa comprehensive income statement ay, siya rin yung amount na lumabas dito sa statement of financial position. Nakapansin ninyo, parehas po yung dalawang yan. Is that coincidence? Okay, nagkataon lang ba yung mga yan? Hindi. Hindi yan coincident. Okay? Ibig sabihin, kapag paglilipat mo at sila'y nagparehas, yung parang kulang yung sinolve mo, ibig sabihin, tama lahat ng paglilipat mo from adjusted trial balance to comprehensive income statement and statement of financial position. Ano ulit yung binabanggit natin? May paraan ng pag-check sa worksheet. Ano po yun? At the end, dapat yan ay parehas. At pag yan ay magkaiba, automatic mali ka. Imposibleng tama ka. Kasi nga may paraan ng pag-check sa accounting, yun ang maganda. Alam mo kung kailan ka tama at alam mo kung kailan ka mali. At kung mali ka, matatahimik ka ba? Edi hindi. So anong gagawin mo? Aalamin mo kung saan ka nagkamali. Babalikan mong lahat ng yan. Di ba? Okay, maganda lang, edi step by step yung pagkukorek. Okay na ako dito kasi tinotal, sa kabila, ganun din, and so on and so forth. Pero sa pagkakataong ito, nagawa po natin ng isang beses lang, okay? Mabuti naman kasi ang haba nito kasi pag inulit ko. Okay, mabuti naman po. So by the way, ano ang tawag dito sa 377,650 bago tayo pumunta dun sa grand total? Kasi malamang may label din yan. Mahirap talaga pag walang label. So okay? So anong tawag dito? Ang sagot, that would be the net income. Okay? It may be the net income or the net loss. In this particular problem, that is the net income. How do we know? Kasi if you can remember, income statement ito, di ba? Ang nandito lang naman, itong nag-iisang to, which is the medical fees revenue. O income yan. Ang income ay minamainusan ng mga gastos. Itong mga to, di ba, expenses yung mga yan. Di ba, ang usapan nga natin, income, tas expenses lang dito. The fact na mas malaki yung total income kaysa sa total expenses, okay? Malamang, ang tawag dun ay net income. Kasi nga, mas malaki yung income kaysa dun sa expenses. Kung sakaling mas malaki naman yung expenses kaysa dun sa income, ang tawag naman dun ay net loss kasi nalugi ka. Dami mong gastos, unti ng inflow mo. Okay? Tapos, dito naman sa kabila, di ba pag income nakakataas ng asset? That's why, mas malaki yung debit side, which is normally asset, kaysa dun sa other sides. Okay, pero hindi natin masyadong pag-uusapan pa yan. Okay, basta ang punto lang natin, income po yan, kasi nga dun sa concept na to. Mas malaki yung revenues na pumasok, kaysa dun sa total expenses. Okay? Ano pang naoobserbahan natin? Magkalayo sila. Okay? Ibig sabihin, pag yung sa comprehensive income statement, yung balance ay nasa debit,
yung sa sa statement of financial position, dapat ay nasa sa credit naman. Or the other way around, okay? Kung credit yung balance sa income statement, debit naman dun sa financial position. Hindi pa pwedeng parehas debit or parehas credit. Pagpunta natin dito sa pinakang ilalim o yun ang net income in this particular case. Okay? So lastly, we get the grand total, okay? So kaya ko na tong manuhin kasi dadalawa. So how much is the grand total? So 716, okay, 500. And dahil tapos na, you have to put the double rule. Same goes through with the other one. Ibababa mo din siya katulad nito. Okay, 716, 500 at lalagyan mo ng double rule. Patunay na tapos na rin siya. Okay? Di ba ang accounting ay art? So kahit pwede mo nang i-double rule dun, pantayin mo para mas magandang tingnan. Okay? So ganun din dito dahil siya solo, alone yan, kaya kong i-plus yan. 857,250 plus 0. Same number sa kabila, ganun din yan. So 857,250. So it will give the same result. Okay? So ngayon, dahil may double rule na lahat ng worksheet, okay? Tapos na po ba yung ating problem solving? I think yes. So yan na po yung worksheet. O tingnan ulit natin kapag katapos na. Ayan. Di ba ang gandang tingnan? Okay, pero ang totoo, hindi naman yan sobrang hirap gawin. Ako lang po ay natutuwa kasi nung ako nag-aaral, share ko lang ng konti. Okay, pagka natatapos kami ng worksheet, ang daming numbers. Okay, ang tagal pang gawin. Okay, pag nakikita ng ibang course, sasabihin lang, hirap siguro ng ginagawa ninyo. Okay, pero siyempre, sasagot natin, oo, ang hirap. Pero ang totoo, hinila mo lang. Ano ba yung cash? Nilipat-lipat mo lang. Nagmukha lang siyang marami. Okay? So, again and again, yun na po ang ating worksheet. So, tapos na yun, pupunta na tayo dun sa kasunod na step. Yung preparation of financial statements na basically, okay, nakakatulong ang worksheet sa paggagawa noon. Kumbaga, mas maa-appreciate nyo tong step na to kung sakaling nandun na tayo sa pinakang purpose niya. So, yun lamang po at maraming salamat.